kung titingnan natin ang mga kasalanan ni Pangulong Marcos sa ating bansa is sobrang dami, no. Yung weak governance na lang in itself is a very grave sin. It's a betrayal of public trust. Bakit? Kasi nung ikaw ay naihalal, meron kang kasunduan sa taong bayan na ikaw ay magsisibi ng tapat at maggagawa ka ng mga reforma na mag-aangat sa buhay natin. Pero maliwanag na hindi yun nangyayari ngayon, ano. In fact, maraming beses, no, na instead ng unahin yung kalagayan ng ating mga kababayan, mas inuuna pa nila yung pagpa-party sa Malacanang o pagpunta sa US na they're spending a lot of people's money. In short, they're very indifferent, no, to the plight and to the concerns of the poor people. And I think this is what sets apart this administration from the previous administration, na meron talagang hindi lang tapang, pero nandun yung malasakit, no. Dito sa atin wala talaga tayong nararamdaman, walang kakayahan, walang malasakit, walang concern. In short, talagang lutang at the same time, medyo lihis yung tinatahak nating landas ngayon. Opo, bago ko ipasa kay partner Admar, Prof, mula nang nag-anunsyo ang Vice Presidente na tatakbo bilang Pangulo sa 2028, nagkaroon ho ba ng epekto po nito sa political arena? Ito ho bang nakikitang baliktad ho ba ang tawag po niyan dito po sa grupo naman ng NUP? Na hindi susuporta doon sa impeachment laban kay Vice President Sara kung walang matibay na ebidensya, ay parte po ng mga nakikita po ninyong impact din na isa lamang po ito, bahagi lamang po ito na marami pa ang parang hindi talaga tutuluyan o hindi susuporta dito sa pagpapatalsik kay Vice Presidente. Well, I think right now, every politician in his right mind is already calculating. They're already weighing down their political options, and they know for a fact, no, alam naman natin to, na ang ating sistemang political dito sa Pilipinas, kapag patapos na yung termino at wala namang klarong mandato na meron hahalili na that is backed up by the administration, the natural trajectory is for them to actually shift to another boat, ika nga. And right now, I think the most plausible and the most logically acceptable move for them is to side with the Vice President, because the numbers clearly show, no, the clear trust and dissatisfaction rating na nakikita natin dito kay BBM. Bakit ka pa sa kanila papanig, no? So wala kasing kasiguraduhan. Tinitignan nila dito, I believe, is no longer in the Congress, because in the Congress they may have the numbers, but what about in the Senate that will decide the impeachment, no? Because if this impeachment halimbawa it resulted in an acquittal, hindi nito papahinain ang ating ikalawang Pangulo, bagkus lalo nitong papalakasin, no, yung kanyang kampanya heading into 2028. Why? Because the impeachment court will already make the decision that she is not guilty, di ba? So in short, lahat ng mga demolition jobs, no, that they have been trying to create for the past 3, 4, 5 years will all be put down to waste. In short, lahat yun kasinungalingan lamang, That's the perception, at the very least, na maaaring makuha ng ating mga kababayan and heading into 2028. So I think NUP, itong si Congressman Puno, they're already now thinking way ahead. And I think it's but right na masimulan nila, no? Kumaga parang yung blind following ni BBM tsaka ni Speaker Romualdez nung sa Kongreso mawala na at magdesisyon yung ating mga congressmen batay doon sa kanila talagang paniniwala at conviction at batay doon sa kanilang political calculations, no? Maaring hindi man nila to nakikita bilang isang klaro para sa kanila na talagang si VP ay walang kasalanan, pero at least naiisip nila yung kanilang political capital, or at the very least yung constituents nila na maaaring sumusuporta kay VP Sara na dapat pinapakinggan naman nila, no? Mahirap kasi kung yung constituents mo ang groundswell, ang ground support talagang pabor kay VP Sara, pero ikaw boboto ka in favor of the impeachment. In short, you are not heeding the voice of your people and your constituents when in fact you are their representative, di ba? So sana magkaroon ng discernment at proper judgment itong ating mga congressmen bago magbotohan.
Magandang umaga, Prof. Si Admar po ito. So ito pong resulta, kasi kung susumahin ang performance and trust rating ng Pangulong Bongbong Marcos ay nananatili pa rin nasa negative, no? Last year, March pa rin, negative 28 at negative 29 yung performance at trust rating ng Pangulo. Ngayon, nasa negative 9, negative 9 din ang dalawa. Bagamat kumbaga nakakakuha siya lalo na dito sa part ng Luzon, pero still negative pa rin yung kanyang net performance or approval and trust rating. Ito po ba'y magiging patunay na hindi pwedeng gamitin na lalo na sa mga kritiko ng pangalawang Pangulo na kanilang vino-voice out ay ang taong bayan? Yeah, definitely, no? Hindi ko nga alam kung bakit paulit-ulit nilang ginagamit yung term ng taong bayan. Actually, hindi lang naman yung Malacanang mahilig gumamit nito, no? Parati lang natin to naririnig sa mga makabayan block, no? As if they are really the voice of the people. Hindi ko nga alam kung ano bang perception nila ng taong bayan. Kasi para sa akin, yung si taong bayan, clearly it reflects the general will and the majority of the public, no? Pero siguro para sa sila, ang taong bayan lang, yung mga hanay nila, yung mga supporters nila, yung mga naniniwala sa kanila, no? Para sa kanila, yun ang messaging na binibigyan ng termino na taong bayan. So I really think that they should refrain from using taong bayan when in fact the surveys and the numbers do not clearly show or demonstrates otherwise, that the public is not really siding with them, no? Very very clear naman ang sinasabi sa atin ng mga numero, no? So Sara Duterte remains to be the single strongest political figure in the country today, particularly outside Luzon, no? Kaya nga sinasabi ko kanina, no, dito lamang talaga sa Luzon merong masasabi nating political sway itong Marcoses, because of course nandiyan syempre ang Ilocos, pero outside of it, no, which constitutes majority, no, and the majority represents the taong bayan, ano, and I think it's very clear that the taong bayan is not siding with Malacanang anymore. It's not siding with the leftist Makabayan bloc anymore. It's not siding with the detractors of the vice president, but rather it's siding with the truth, and it's siding with the vice president at this moment. Prof, pero ito yung realidad, no? Kung pagbabasehan po, halos walang pagbabago last year at ngayong taon na ito sa kanila pong survey, at nabanggit mo na rin ito kanina, pero kung gusto kong bigyan ng diin, ang nananatili pa rin top concern ng ating mga kababayan, nangunguna pa rin dyan yung inflation. Walang pagkakaiba. Right. Same pa rin po yung pananaw, nasa 59% ang nagsasabi na ito yung priority. Gusto nilang bigyan ng tugon ang gobyerno. Same pa rin. And pumapangalawa dito yung paglaban sa graft and corruption. So ibig sabihin ba nito, lumalabas parang hindi sila kontento dito sa ginawa ng gobyerno natin? Unang-una dito sa paglaban sa graft and corruption ay pinagmamalaki ng administrasyon na ngayon nag-umpisa raw sa kasalukuyang administrasyon yung paglaban sa katiwalian, Prof. Kasi continue po natin, yes, controlling inflation remains to be a very, very important priority ng ating mga kababayan. Pero you have to take a look also, no, dito sa survey na to ng Pulse Asia. Lumalabas kasi na yung government is also facing overwhelming disapproval in curtailing or controlling inflation. This is at 73%. Diba? Ibig sabihin, top concern ng mga Pilipino yung controlling inflation. Pero the way the government is managing the inflation and the crisis, it remains to be seen. Kaya nga mataas yung level of distrust and dissatisfaction, at 73%. Ibig sabihin, hindi natin nararamdaman, wala tayong nakikita masyado na ginagawa ng ating gobyerno para talaga pababain itong ating nararamdaman na inflation. Secondly, corruption, di ba? Corruption is at 47% ng nandoon sa mga tinatawag nating
key level issues or urgent issues na gusto ng ating mga kababayan na resolbahin. Pero ano ang lumalabas sa numero, no? Ang corruption is at 67% right now, no? Ibig sabihin, maraming mga kababayan natin ang hindi naniniwala na may sapat na ginagawa ang ating pangulo, ang ating liderato, ang ating administration para talaga siguruhin na masasawata itong corruption. And I think the numbers corroborate very well with what's happening on the ground, no? Sinabi ng pangulo nung December may makukulong na malalaking isda, ano na ngayon, Marso na, wala pa rin nangyayari, no? May mga pagdinig na ginawa pero lahat naman ito ay parang at their own convenience. Hanggang sa isasara na nga yung ICI, wala man lang talagang masasabi nating tangible and very concrete manifestation of their accomplishment. Itong Senate Blue Ribbon Committee, ganun din. Wala rin naman nangyayari dito kay Senator Lacson kasi maliwanag na mayroon siya pinagtatakpat at may paglilihis siyang ginagawa. No? So, in short, nakikita ng ating mga kababayan na ito yung problema pero hindi mo siya ginagawa ng tamang hakbang at tamang solusyon kaya mataas yung level of disapproval natin. Lalong-lalo na dito sa usapin ng inflation at corruption. So, hindi po pwedeng ipagmalaki ng ating Pangulo, lalong-lalo na ng kanyang mga kaalyado na sila yung nangunguna laban sa pag-control dito sa corruption when in fact it's very very obvious that the public do not have any trust and faith in what they're doing, no, kung may ginagawa man sila. Opo. Dito po sa napag-uusapan natin na approval, performance at trust rating paggrado ng taong bayan dito sa ating sa liderato ngayon, makaka-apekto din po ba sa tingin nyo yung sa parte po ng communication po, no? Mismong ang Pangulo, halimbawa, sasabihin mayroong problema, like kagaya sa pagtugon sa problema dyan sa gitnang silangan, mapapakamot na lang ng ulo, sasabihin na lang na ito yung problema natin, mahihirapan ang gobyerno natin, tapos meron pang mga instances na sasabihin na so anong gagawin natin? Mga ganun po ng mga pronouncement na napapanood po ng sambayanan na Prof. Exactly, because when you have a president who is not just a president in title, but a president also that manifests the true qualities of a leader, this president is somebody who really leads, especially in times of crisis like this. No, he does not ask. No, he gives outright orders, and these are strategic orders. These are very well calculated, very well thought of remedies to address the situation. In short, kinakailangan po ang isang leader, no? Ang isang leader, ang isang pangulo, mayroong maayos na conviction, may sapat na kahandaan, may maayos na planning, may magandang contingency initiatives na hindi ko nakikita sa ating pangulo ngayon. Kaya nga, to be honest, no, I'm really very worried about the current situation, not because of the worsening crisis in the Middle East, because that is something that we cannot control. I mean, we are just a small player, no, if ever we are considered a small player in the global affairs. Pero ang akin, yung domestic and local economic and political affairs natin, yun yung kahit paano may control tayo, pero hindi natin nararamdaman yon sa ating Pangulo. Kasi nga, if this crisis started February 28, dapat by this time meron na talagang mga klarong mga agenda na inilalatag ang ating Pangulo, no? At least 10-point, 15-point agenda on how to address this crisis, no? Dapat na-meet na niya yung kanyang mga economic managers, meron na silang sapat na mga planning mechanisms and yung mga contingency measures that are already in place. Pero wala tayong naririnig, no? Maliban doon sa nagpa-press con siya one time na sabi niya magre-report siya at lalahat niya. I mean, this is not really the work of the president. You know, the work of the president and the function of the president is really to lead us, no, to create very good plans, no, that could translate into meaningful actions that will cushion or at least alleviate the condition of our countrymen in the midst of this crisis. Kasi nga kung titignan natin,
nung wala tayong ganitong krisis ang hirap na ng sitwasyon ng mga Pilipino. Lalo pa ngayon, di ba? So in short, kung dati wala kang ginagawa, dapat ngayon kahit paano meron na. Pero kung magtatanong ka sa taong bayan kung ano bang gagawin, anong gagawin natin? This does not show that you are on top of the situation, and it really shows again dito ko na realize yung binabanggit dati ng ating dating Pangulong Duterte, that this BBM, this Marcos, is really a very weak leader. And it shows, because the true character, the true grit of a leader will show in moments of crisis like this. Pero kung wala siyang maibigay sa atin na konkretong solusyon, kundi siya mismo ay magtatanong sa atin kung anong gagawin, my God, we're really at sinking ship right now. Opo, balikan ko lang yung sa impeachment po ni Vice President Sara, kasi ang concern din ng mga supporter ng pangalawang Pangulo tila hindi nagiging patas yung sa investigasyon, kasi halimbawa kinumpara yung kanyang SALN way back 2008 pa yata, ikinumpara hanggang sa kasalukuyan, at mula doon kahit hindi nila matumbok alin dyan sa mga area na yan ang may katiwalian. Pero sinasabi nila dahil tumaas, alam naman natin yung inflation din, kasama na dyan, tumaas daw, pinagdudahan na. Tapos hindi naman ikinumpara sa iba pa na mas may malaki pang pera, kung ganito rin ba, ganito yung comparison. Parang kagaya din po doon sa confidential funds po niya, na hindi lang naman po ang Office of the Vice President or during that time sa kanyang sa DepEd ang merong confidential fund, may marami pang mga ahensya ng gobyerno na mas malaki sa kanya, hindi rin ikinumpara doon po. Prof, ano po masasabi niyo rito? Well, definitely, if there's one thing that will really, I would say, characterize this administration, that is being selective and arbitrary to their convenience and to their favor. Terry Ridon, I don't know kung ano bang mathematics ang pinag-aralan nitong tao na to, he's looking at magkakano bang incremental increase in the millions, and yun nga, tama kayo, ang tagal nung spread So syempre naman, the Vice President really is a public official. Meron din naman yung mga sources of income. Pero yung sinasabi natin kasi rito, tama po kayo, paano naman yung mga nag-increase ng billions, kagaya halimbawa ni Martin Romualdez, hindi ba natin yung titingnan? Hindi ba sapat na tignan din natin yun? At gawing hindi man siya i-impeach, at least gawin nating barometro at pagkumparahan, 'di ba? Pareho lang naman silang public officials, 'di ba? So, in short, talagang lahat ng pwedeng gawin, lalong-lalo na nito ni Redon, gagawin niya para lamang sabihin that the Vice President is incurring this deficits, meron siyang mga hindi maipaliwanag na increase sa paglobo ng kanyang yaman. Pero paano naman yung iba? Dito nga lang sa usapin ng confidential funds, di ba? Na paulit-ulit na lang sinasabi, bakit hindi natin tingnan din yung confidential funds ng iba? Because the COA is very clear on this. Confidential funds, kaya nga confidential, because there is a great level of confidentiality na hindi natin basta-basta po pwedeng basagin, because it will defeat the purpose of the funds being confidential. Pero ang tanong is, compared to the millions na confidential funds ng ating ikalawang Pangulo and to the billions of the confidential funds of the President, for example, ano bang mas may substantial na kinahinatnan? Para sa akin kasi, kung yung confidential funds ng ating ikalawang Pangulo ay ginamit niya to get rid and to at least clean our schools from the infiltration of this communist leftist makabayan bloc, ibig sabihin maganda yung naging resulta, because ang inalagaan dito ng ating ikalawang Pangulo ay yung future ng ating mga kabataan na hindi ma-recruit at hindi maging kasama sa hanay nitong mga kaliwang grupo na to, wala naman talagang hangarin kundi pabagsakin kung anumang rehimen meron tayo, at hindi naman talaga magbigay ng konkretong solusyon sa mga hiniingat na mga problema ng ating lipunan, di ba? So I think yun yung dapat natin tingnan. Paano ba ginastos yung confidential funds to begin with? Opo, huli na lang mula sa akin po.
Sinasabi ng konstitusyon natin na ang pulisya natin pagdating sa ugnayang panglabas independent, no? Sa kasalukuyan po, kung sakaling ito yung ipinapatupad na pulisya ng ating kasalukuyang administrasyon, tingin niyo po makatutulong ito para hindi tayo ganun talaga maapektuhan po sa impact noong kaguluhan doon sa gitnang silangan kasi friends to all tayo, no? Ganyan po. Pero sa kasalukuyang nagiging tahak ng polisiya ng kasalukuyang administrasyon, kaya ba nakikita niyo po ba na factor ito kaya medyo grabe yung impact din na sinalo natin po dito kahit malayong-malayo tayo sa gitnang silangan, Prof? Well, dito natin kasi, no, if I were the president, this is an opportune time for him to challenge the mettle of the alliance that he forged with the United States, no. Dito natin masusubok kung talagang tayo ba talaga ay kinikilala bilang kaibigan at kung tama ba talaga yung kanyang desisyon ng pag-pivot papunta dito sa Estados Unidos, ano? Dahil kung titingnan natin, ang Estados Unidos naman meron naman yung vast supplies ng oil, no? At ito nga recently, no, nung kanyang napasuko at nakuha niya yung Venezuela, no, under President Maduro. And you know, Venezuela has the largest oil deposits in the world, no? Siguro pwede niya magamit tong leverage na to para kahit paano makakuha tayo ng oil coming from the United States, ano? Kasi nga kung yung dependence natin ng oil coming from the Middle East will be impaired because of the crisis going on and the war, siguro dapat tignan natin kung paano naman tayo matutulungan ng US, no? And nung nagpunta nga yung ating pangulo sa US, I think he had a meeting with several US officials, ano? And actually it does not really paint a good picture, especially to Iran, ano? Kasi bakit ang isang head of state pupunta sa US, may kipag-meeting doon sa mga ibang opisyalis ng US, and probably they talk about war, when in fact, you know, the war is currently ongoing, ano? Mahirap dito, baka balikan pa tayo ng Iran dito kasi bakit yung head of state natin kipagpulong doon sa mga war officials ng US, ano? So things like this, ano, siguro dapat naiintindihan din ito ng ating pangulo, pero yun nga nangyari na. Ang akin lang dito is let's see, no, kung kaya niya ba talaga tayong kung siya ba talaga ay kinikilala. Actually, hindi na yung kung kaya niya, no. Kung siya ba ay kinikilala bilang kaibigan ni Donald Trump at ng US, maaari tayong tulungan. Pero kung siya lamang ang kumikilala dito bilang kaibigan pero hindi reciprocated, in short, hindi mutual yung pagtingin, dito natin makikita na talagang nagkamali siya ng desisyon, pagpaling at pagkiling sa US. Alright. Prof, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Well, we really need to buckle up, no? I hate to say this, pero the way I'm seeing it kasi, Iran is not going to surrender at any given point in time. We really need to have every measure available just to ensure that we will be able to navigate through this crisis. Siguro, nandyan din siyempre yung gobyerno, pero sabi ko nga kanina, medyo mahirap asahan dahil nga wala talagang konkretong plano. So I think it's really incumbent upon us individually, no, to also see kung paano tayo magtitipid, kung paano natin kakaharapin itong sitwasyon na to, no, kasi nga mahirap kung wala tayong isang matibay na pamahalaan na sasandigan kagaya nga nito na meron tayo ngayon.